Dear Kuya Bono, lahat ng tao may kanya-kanyang kapalaran. Ang iba maganda, masaya, kontento. Samantalang ang iba naman ay malungkot, nakakapanlumo. Pero sa kabila ng kawalan ng saya sa buhay ng mga hindi pinalad, maaaring may nakakapa pa rin sila sa puso nila na pag-asa na baka bukas makalawa ay sisikat din ang araw para sa kanila. Araw na magdudulot ng kulay at saya sa buhay nila. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam sa kapalaran ng isang tao dahil ayon sa iba, nakasulat na dati pa ang kapalaran ng isang tao, pati siyempre ang kapalaran ko. Hindi ko lang alam kung nasa ang yugto na ako ng buhay ko ngayon, Kuya Bono, pero naniniwala akong hindi pa naman ito ang wakas. At ang kwentong ito ng buhay ko ay magsisimula pa lamang. Magandang oras po sa lahat. Ako po si Jule at buong puso kong ibinabahagi sa inyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sa sandaling ito na sinusulat ko ang aking kwento, Kuya Bono, ay 29 years old na po ako. Kami ng 6 kong kapatid ay isinilang at lumaki dito sa isang malayong barangay na nasasakupan ng bayan ng Amulong, lalawigan ng Cagayan. Magsasaka ng kapirasong bukid ang aming tatay. At si nanay naman ay isang napakabuting may bahay. Sa aming 7 magkakapatid, Kuya Bono, ay isa lang ang babae, si Ate Jen, at siya ay pangatlo. Panganay si Kuya Jay, sumunod si Kuya Jom, pangatlo nga si Ate Jen, tapos ako ang pang-4, panglima si Ading Jess, pang-6 si Ading Jesu at bunso si Ading Jo. Sa aming 7, Kuya Bono, ay tanging si Ate Jen lamang ang nakapagtapos ng kolehiyo, kursong HRM. Nakakatuwa man dahil kung sino pa ang babae ay siya pa ang buo ang loob at sa kabila ng kahirapan ng aming buhay noon ay nagpursige siya, nagtiis at nagtiyaga upang matupad ang pangarap niya. Ilakip mo na rin siyempre yung angkin niya kasing talino at positibong pananaw sa buhay at kahit halos self-supporting lang siya noon sa kanyang pag-aaral ay napagtagumpayan niya ito. At ikinararangal ko, Kuya Bono, 10 ng aking pamilya na kahit papano ay mayroong isa sa amin ang nakatapos ng pag-aaral. Balikan ko lamang ang ilang bahagi ng aking nakaraan. September 7, 2003, hapon, nasa 2nd year high school ako noon. Pauwi na kami at naglalakad sa highway habang nagbibiroan kami ng mga kasama ko. Alam mo na, bata kaya't sa kulitan sumasaya.
Hinabol ko noon ang kabiruan ko pero hindi ko namataan ang pagdating ng isang rumaragasang tricycle at ako ay nasa pool. Pagdilat ko ng mga mata ko, nasa ospital na ako at kaagad si Kuya Jay ang nakita ko at ang tanong niya sa akin, "Anong pangalan mo?" Nagtaka ako noon kung bakit tinatanong niya ang pangalan ko. Naramdaman ko din kaagad ang sakit at kirot sa katawan ko, lalo na sa kaliwang paa ko. Pero nasagot ko pa rin naman siya. "Bakit mo tinatanong ang pangalan ko, kuya?" "May tama ka daw kasi sa ulo. Baka naapektuhan ang utak mo." Hindi ko talaga namalayan ang nangyari, Kuya Bono, dahil na-blackout na ako matapos akong mabangga. Ayon na lang sa kwento nila, tumilapon pa raw ako ng ilang metro matapos akong banggain ng tricycle na yon. Nag-crack daw ang pinakamalaking buto ng kaliwang paa ko, Kuya Bono, at kinailangan itong sementohin at lagyan ng brace upang hindi tuluyang mapinsala. Labis ang awa ko noon sa aking magulang dahil mahirap na nga kami pero nabigyan ko pa sila ng problema at pagkakagastusan. Dalawang buwan, Kuya Bono, akong nakasaklay lang pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral sa high school hanggang sa tuluyan din ako nakarecover at naging normal ulit ang payak kong buhay. Noong magtapos ako ng high school ay tumulong na lang muna ako sa mga gawaing bukid dahil hindi naman ako kayang pag-aralin sa college. Kaya lang, bilang isang kabataan noon ay hangad ko rin sana na mabago ang buhay ko. Gusto ko rin sana makaalis sa aming nayon at mabago rin ang paligid ko. Makapagtrabaho kahit papano upang makatulong sa mahirap kong pamilya, lalo na sa pag-aaral ng mga nakababata kong kapatid. Kaya nung may nag-alok sa akin ng trabaho sa litsyonan ng manok sa Maynila, sinunggaban ko kaagad, Kuya Bono, kahit noon ay 16 pa lamang ako. Kaya lang kahit gaano kadesidido ang isip ko na magtrabaho pa, ay sumuko naman ang katawan ko sa hirap ng trabaho sa litsyonan. Ilang oras kang nag-iihaw ng manok, yung init, yung pagod at syempre hindi pwedeng magreklamo dahil tauhan nga lang ako. Pero napagtanto kong mas malayong madali ang buhay ko sa bukid sa amin. Kaya't makaraan lang ng 6 na buwan ko sa Maynila ay umuwi din ako upang tumulong na lang muli sa tatay ko. Subalit sa kabila ng maaliwalas na paligid dito sa baryo, pareskong hangin, lunti ang paligid ay hindi mo rin kayang ipikit na lang ang mga mata mo sa kahirapang bumubulaga dahil sa kakapusan ng pera at pagkain ng pamilya. Muli ay naghangad akong umalis at magtrabaho. At nagkataon namang ang isang kaibigan ko ay nagtatrabaho noon sa isang book distribution company at niyakag niya akong samantalahin ang pangangailangan pa nila ng trabahador. Pinalad akong mapasok, Kuya Bono, sa kanilang kumpanya. At sa pagkakataong iyon ay nakilala ko na rin ang isang babaeng nagdulot ng natatanging pitak sa puso ko. At tawagin na lang natin siya sa pangalang Cherish. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I
wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever. I'm reaching for the love that seems so far. So I'll say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas and coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. Sa Tugig raw ang opisina ng napasukan kong book distribution company, pero nakakarating kami sa iba't ibang probinsya dito sa Luzon, minsan sa Bicol pa. Isang araw noon sa Tugig raw ay bumili ako sa isang tindahan at doon ko na nga nakilala si Cherish. Tita daw niya ang may-ari ng tindahang yon at pansamantala siyang tumutulong dahil wala pa naman daw silang pasok. Nakuha ko ang cellphone number ni Cherish noon, Kuya Bono, kahit na wala naman akong cellphone. Nakikitext lang ako noon sa mga kasamahan ko para makumusta si Cherish. Pero noong sumapit ang sweldo, bumili ako ng Nokia 3310 at labis akong natuwa dahil anumang oras noon ay pwede ko nang makausap si Cherish. Naihayag ko na rin sa kanya noon ang espesyal kong damdamin para sa kanya sa pamamagitan ng text, at hindi nagtagal ay sinagot na rin niya ako. Bagay na lubha ko talagang ikinatuwa dahil may girlfriend na ako. Noong muli ako magkapera, Kuya Bono, ay inaya kong mag-date si Cherish. Pumayag naman siya. Kumain kami noon sa labas at nanood din ng sine. Napakasarap sa pakiramdam, Kuya Bono, na may minamahal ka at minamahal ka rin niya. Noon pakiramdam ko'y walang mali sa mundo at ang bawat sandali ay marapat lang na ipagpasalamat sa Diyos. Sa bawat ngiti ni Cherish noon, Kuya Bono, ay 10,000 ulit ang balik na saya sa puso ko. At wala akong hiling noon, Kuya Bono, kundi ang sana manatili si Cherish sa buhay ko. Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang, limot ko na. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Gayon pa man, Kuya Bono, ay hindi ko pwedeng isakripisyo ang trabaho at pamilya ko para kay Cherish. Lalo na ang pamilya ko na siya ko talagang numero 1 priority.
Sila ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho at kung napapaligaya man ako ng presensya ni Cherish sa buhay ko, ay ibang ligaya naman ang nadarama ko tuwing uuwi ako sa pamilya ko dito sa Amulong, lalo na kapag sweldo at may mga bitbit akong pasalubong para sa kanila. Pagkain, groceries, gamit sa kusina at syempre kahit konting pera ay makapag-abot ako sa nanay ko. Mahirap ang buhay dito sa baryo, Kuya Bono. Sa mga lugar na pinupuntahan ko dahil sa trabaho, laging nasa isip ko ang pamilya ko. At lagi akong atat na atat sa pagdating ulit ng sweldo para makauwi ulit ako dito. At makapag-ulam man lang ng masarap ang mahal kong pamilya kahit minsan lang sa loob ng isang buwan. Dahil sa trabaho ko, Kuya Bono, lalo na kapag nadedestino kami sa malalayong probinsya, ay hindi naiiwasang magtampo sa akin si Cherish. Hindi ko naman siya masisisi kasi nagkukulang talaga ako ng panahon para sa kanya dahil sa trabaho ko. Pero minsang nasa Tugigaraw kami at kasasahod lang din namin, ay nag-aya si Cherish na magkita kami. May isang araw kasi akong bakasyon noon, Kuya Bono, at naging palaisipan sa akin kung kanino ko gugugulin ang isang araw na yon. Kay Cherish o sa pamilya ko. Pinili ko ang pamilya ko, Kuya Bono, at nauunawaan ko si Cherish kung bakit muli siyang nagtampo. Napakasaya dahil muli kong nakasama ang pamilya ko, Kuya Bono. Totoo yung sinasabi nilang there's no place like home. Kahit maliit lang at simple ang bahay namin ay iba ang kapanatagang dulot sa akin tuwing ako'y umuwi. Kinagabihan noon ay nag-inuman din kami ng kumpari ko. Kwentuhang masaya na parang ang tagal naming hindi nagkita. Kinabukasan noon, Kuya Bono, September 13, 2008, ay kailangan ko nang bumalik ng Tugigaraw. Umaga pa lang ay umalis na ako ng bahay pero dumaan muna ako sa bahay ng kumpari ko. Naroon doon ang tatay niya at ito ay nanghingi sa akin ng sigarilyo. Kaya lang ay naiwan ko pala sa bahay ang sigarilyo ko kaya't babalikan ko sana pero pinigilan ako. Ang sabi ay may pamanhiin daw na kapag ikay may lakad, nakaalis ka na sa bahay nyo at may naiwan ka, huwag mo na raw balikan dahil masama daw yun. Mamalasin ka daw. Kaya hindi ko na rin binalikan yung sigarilyo. Liblib itong aming barangay, Kuya Bono, at malayo pa ang lalakarin papuntang ilog kung saan naman sasakay ng bangka upang makatawid. Kaya lang malayo-layo pa ako sa ilog ay natisod ako. Dahilan upang mapigtas ang tsinelas na suot ko. Malas. Pero alangan namang pupunta ako ng Tugigaraw na walang sapin ang isang paa ko. Kaya bumalik na lang ako dito sa bahay. Naupo muna ako at nag-isip kung tutuloy pa ba ako sa Tugigaraw o bukas na lang. Kahit kasi paano, Kuya Bono, ay nahihintakutan din ako sa pamanhiing yon. Isa pa ay 13 ang petsa noon na pinaniniwalaan din ng ilan na malas nga. Kaya lang tumawag ang manager ko at sinabing kailangan ko mag-report ng maaga kinabukasan. At kung bukas pa ako babiyahe, baka malate ako ng dating sa opisina. Dahil doon, Kuya Bono, ay nagpasya akong tumuloy na lang ng biyahe. Muli ako naglakad mula bahay namin papuntang ilog pero
Nadaanan ko ang nag-aani ng mais at ako'y pinagsalitaan ng tungkol din sa pamanhiing yun. Bakit daw tutuloy pa ako nang alis bumalik na nga ako sa bahay? Nginitian ko nilang siya, Kuya Bono, pero noon ay umusal din ako ng dasal na sana, gaya din ang sabi ng tatay ko nang umalis ako, ay gabayan ako ng Diyos at ilayo sa anumang kapahamakan. Marahil ay nagdasal din ang magulang ko noon, Kuya Bono, dahil maging sila ay naniniwala din sa pamanhiing yon. At sa tingin ko ay naging mabisa ang aming mga dasal dahil nakarating ako ng Tugigaraw na wala namang masamang nangyari sa akin. September 14, 2008, araw ng linggo, hapon ay nagbiyahe na kami ng mga katrabaho ko sakay ng bus papuntang Apari kung saan kami destino noon. Sa pagdaan pa rin ng mga araw ay wala namang masamang nangyari sa akin, Kuya Bono, kahit na hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang pagsasawalang bahala sa pamanhiing pinaniniwalaan ng mga nakatatanda dito sa aming barangay. Malabis ang pasasalamat ko sa Diyos sa bawat araw noon, Kuya Bono, dahil ligtas naman ako. Nasa Apari pa rin ako nung mag-text si Cherish at sinabi niyang magkita daw kami at ipapakilala daw niya ako sa parents niya. Agad naman akong sumang-ayon siyempre, Kuya Bono, at sinabi kong pag-uwi namin ng Tugigaraw ay makikipagkita ako sa kanya at sasama ako sa kanila. September 20, 2008, araw ng Sabado. Ito ang petsa na kahit kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ito, Kuya Bono, ang araw na tuluyang nasira ang buhay ko. Ang araw kung kailan kumagat ang pamanhiing yon na nilabag ko. Umaga nung araw na yon ay nagtrabaho pa kami hanggang hapon. Bumalik lang kami sa inuupahan namin para magpalit ng damit bago kami uuwi ng Tugigaraw. Ang nangyari, Kuya Bono, ay 3 kaming babiyahe sakay ng 2 single motor. Dumating kasi ang kasintahan ng kaibigan ko galing pa ng Gonzaga. May dala din siyang motor at ito nga ay sasabay daw sa amin sa biyahe. Pero ang kaibigan kong may motor ay umangkas na lang sa motor ng kaibigan niya at ang motor ng kaibigan ko ay pinahiram niya sa akin na siya ko namang sinakyan. Umalis nga kami ng Apari nung hapong yon, pero ang pakiramdam ko noon ay para bang masyado kami nagmamadali. Yung tipong parang may hinahabol kami. Sabi pa ng kaibigan ko, bilisan lang daw namin ang magpatakbo dahil humahapon na. Bandang 4:30 kasi ng hapon noon ay nasa Apari pa lang kami. Pagdating namin sa isang barangay ng Camalaniugan, sinabi ko sa kaibigan ko, "Bro, huminto man na tayo at magpapaalam na ako sa isang kaibigan ko na taga dito na uuwi muna ako sa Tugigaraw." "Bro, wag na. Hapon na oh. Bilisan na lang nating magpatakbo para hindi tayo gabihin sa daan." Sagot niya, Kuya Bono, at patuloy pa ang patakbo ng motor ng napakabilis. Habang nagpapatakbo ako ay biglang may itim na pusa na patakbong tumawid sa daan. Bumusina pa ako, Kuya Bono. Wala sa isip ko yung pamanhiin na yun noong mga oras na yun. Hindi ko alam kung masamang pangitain ba yun, basta binaliwala ko lang. Pagdating namin sa sentro ng Camalaniugan, sinabi ko ulit sa kaibigan ko, "Bro, minto muna tayo.
Pagyosi muna tayo. Pero ang sagot ulit niya ay, bro, wag na, hapon na. Bilisan pa natin magpatakbo. Dahil doon, Kuya Bono, ay lalo kong binilisan na magpatakbo sa motor na minamaneho ko. At ang huling naaalala ko, nasa isang barangay na kami na nasasakupan ng bayan ng Lalo. Nauuna pa rin sila ng ilang metro sa akin kahit na sobrang bilis na ng patakbo ko. Hanggang sa pakiramdam ko'y biglang huminto na ang lahat. Unang pagkamalay ko, parang magulo, marami akong boses na naririnig. Tapos blanco ulit. Siguro ay sinisikap ko ring lumaban noon sa tuluyang pagkawala ng kamalayan ko. Isa pang namalayan ko ay may isang lalaki na hindi ko kilala na nagbuhat sa akin at sumisigaw siya ng tulong. Ramdam ko ang sakit sa likod ko malapit sa batok ko. Maging ang ulo ko masakit noon. Muli ako nagkamalay ay nasa ospital na ako. District Hospital ng Camalaniugan. Ramdam ko rin noon ang pagtahi nila sa mga sugat sa ulo ko. Muli ako nawalan ng malay dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko at matinding panghihina ng katawan ko. Noong magising ako'y nasa ward na ako at nakamulatan ko ang mga kasama ko sa trabaho na siyang nag-asikaso daw sa akin. Palitan daw sila sa pagbabantay sa akin. Sila na rin ang nakapagkwento sa akin, Kuya Bono, kung paano ako na-aksidente. Sumadsad daw ako sa nakaparadang elf sa balikong kalsada sa parte ng pagitan ng mga bayan ng Lalo at Gataran. Hindi ko rin alam ang nangyari. Hanggang ngayon, Kuya Bono, hindi ko maalala ang mga pangyayari. Pati yung kaibigan ko, hindi rin niya alam ang tunay na pangyayari. Ang sabi lang niya, pagkarinig daw niya ng napakalakas na kalabog, paglingon niya, nasa ilalim na daw ako ng nakaparadang elf. Bumalandra daw ako doon. Hindi niya alam kung nahagip ako ng nakasalubong naming bus o di kaya'y nawalan lang ako ng kontrol sa pagmamaneho. Kinaumagahan, Kuya Bono, ay nakita ko na ang tatay ko at ang kapatid kong si Jess. Noong makita nilang kalagayan ko ay lubha silang nalungkot at nahabag sa akin. Kasi halos mata ko na lang kasi ang kaya kong igalaw noon. Nahihirapan akong magsalita dahil sa panghihina. Masakit ang leeg ko, kanang braso ko lang noon ang naigagalaw ko ng konti. Maliban doon, wala na. Halos buong katawan ko wala nang pakiramdam. Mangiyak-ngiyak na noon ang tatay at kapatid ko, Kuya Bono. Lumuluhan na din ako noon pero ang sabi ng tatay ko, mabubuhay pa daw ako. Nung umaga din yun, Kuya Bono, ay inilipat din ako sa CVMC sa Tugigaraw gamit ang ambulansya na dala nila galing dito sa Amulong dahil kulang daw ang mga gamit sa ospital na yun sa Camalaniugan. Ako ay nanatili sa CVMC habang ako ay sinusuri ng mga doktor. Maraming test at examination ang isinagawa at pagkatapos nun ay ang nakakagimbal na diagnosis nila sa akin. Base sa mga isinagawang examination, acute spinal cord injury C7. Walang pakiramdam ang buong katawan ko. Masakit ang leeg ko, likod malapit sa batok, at mahapde mga sugat ko sa ulo. 5 ang tahi ko sa ulo noon, Kuya Bono. Mabuti nga daw at may helmet ako noon dahil kung wala daw,
Baka ulo ko ang napuruhan. Inobserbahan muna ako sa CVMC ng isang linggo kasi sabi ng doktor, kailangan ko daw madala sa Maynila dahil doon ay malalapatan daw talaga ako ng lunas kasi mas kompleto ang mga gamit para sa mga pasyenteng katulad ko ang kaso. Madaling araw, nagising ako nang makita ko si Kuya Jay. Umiiyak sa tabi ko. Galing pa si Kuya Jay sa Batangas dahil taga doon ang napangasawa niya. Umuwi lang kaagad siya nung nabalitaan niyang nangyari sa akin. Kahit gaano ang hirap ng buhay namin noon ay gumawa sila ng paraan para madala ako sa Philippine Orthopedic Center sa Maynila para daw madugtungan pa ang buhay ko. Ibinenta nila ang lahat ng pwedeng ibenta, Kuya Bono. Isinanla ang pwedeng maisanla. May magamit lang na pera para madala ako sa Maynila noong October 3, 2008. Ipinagamot ako doon, Kuya Bono, halos 3 buwan. Madaming dinanas na hirap at mabuti na lang dahil binigyan ako ng Diyos ng magulang at mga kapatid na mababait at mahal ako. Lalo na ang Kuya Jay ko na kung saan-saan humihingi ng tulong noon para lang may maibili ng mga gamot ko. O Kuya Bono, hindi birong pagtitiis at pagtsatsaga ang ibinuhos nila sa akin para lang madugtungan pa ang buhay ko. At ito ay labis kong pinagpapasalamat sa kanila at syempre sa Diyos. December 29, 2008 noong inilabas na ako sa Philippine Orthopedic Center. Inuwi na ako dito sa Cagayan gamit ang ambulansya. Mahina pa ako noon. Sa halos 3 buwan kami sa Maynila, sa awa ng Diyos, naiaangat ko na rin ng konti ang mga braso ko. Pero bago kami lumabas noon sa ospital, Kuya Bono, ay buong tapang kong tinanong ang doktor kung may pag-asa pa akong makalakad ulit. Ang sagot niya ay 99% na hindi ka na makakalakad. Nagimbal ako sa sagot ng doktor na yun, Kuya Bono, pero alam mo bang naisip ko pa yung 1% na chance akong makalakad ulit. 1%. 1%. Sabi ko sa sarili ko noon, buhay pa naman ako at nariyan ng Diyos. Hindi pa ako dapat mawalan ng pag-asa. Kakapit pa rin ako sa 1%. Sa ngayon, Kuya Bono, ay masasabi kong maswerte pa rin ako kasi buhay pa ako na kahit na ganito muna ako sa ngayon. Madalas nasa isang sulok, sa higaan, bedridden, umaasa sa pamilya sa pag-aalaga sa akin, maibigay ang mga pangangailangan ko, lalo na sa gamot. At sa paglilinis ng mga sugat ko, bed sores, dahil sa kakahiga kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakalakad kahit na 13 years na mula nung lumabas ako ng ospital matapos ng trahedyang iyon sa buhay ko. Binubuhat nila ako para ipaupo sa wheelchair ko. Sabi ng doktor noon, magpa-physical therapy daw ako. Pero hindi kaya ng pamilya ko ang gastos para doon. Kaya umaasa na lang ako sa dasal, Kuya Bono. Mahina na rin ang aming inay. At si tatay ay iniwan na kami noon pang June 26, 2012.
Napakasakit sa parte ko ang mawalan ng ama ko, Kuya Bono. Grabe ang mapagsubok sa buhay ko. Pero pilit kong inuunawa na siguro ganun talaga ang kapalaran ko. Pero muli, masasabi kong napakabuti pa rin sa akin ng Diyos dahil una, buhay pa ako. Pangalawa, binigyan niya ako ng mapagmahal na pamilya. At pangatlo, binigyan pa niya ako ng asawa. Oo, Kuya Bono, kahit isa akong lumpo, ay pinadalhan pa rin ako ng Diyos ng makakatuwang sa buhay. Siya si Ann, na labis kong minamahal at walang sawang pinasasalamatan dahil kahit ganito ako ay pinili niyang makasama ako. Nakilala ko si Ann sa Facebook noong February 27, 2018 dahil lang sa pag-heart niya sa isang picture ko na pinost ko. Nagpakasal kami noong October 28, 2018. Masakit din sa akin, Kuya Bono, na hindi ko man lang maalaya ng maayos na buhay si Ann. Pero dakilang kanyang pagmamahal kaya hindi ko rin talaga maiwasang maisip na maswerte pa rin ako. Pero anak, wala pa kami ni Ann, Kuya Bono. Si Cherish ay may anak at asawa na. Mula daw noong hindi ako nagpakita nung araw na yon na nag-usap kaming ipapakilala niya ako sa pamilya niya ay inisip niyang binaliwala ko siya. Nakipag-asawa na siya sa iba. 3 taon pa kasi, Kuya Bono, ang lumipas bago ako nakahawak ulit ng cellphone matapos ako maaksidente. Kaya't hindi na kami nagkaroon ni Cherish ng ugnayan mula noon sa loob ng 3 taon. Sa ngayon ay eto ako, umaasa sa Diyos na sana malampasan ko lahat ng ito. Hindi ko alam ang plano ng Diyos sa buhay ko. Minsan inaamin ko, lalo na tuwing nag-iisa ako, iniiyakan ko na lang itong sinapit ko. Pero sa kabila ng lahat ay pinapasa Diyos ko na lang ang lahat dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Sa lahat ng kagaya ko na may mapait na kapalaran, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kumapit lang tayo sa Panginoon. Ito ay mga pagsubok lang sa ating mga buhay na kaya nating lampasan sa tulong niya. Manalig lamang tayo. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, ang kwentong ito ng buhay ko.
Kahugot, kaya kong hulaan kung anong nararamdaman mo ngayon. Naawa ka, nahabag ka kay Julius, at gusto mong tumulong. Tama ba ako? Marahil meron dyan nagsasabi, kung marami na akong pera, tutulungan ko si Julius. Pero alam niyo mga kahugot, hindi kailangang malaki kung wala ngang malaki. Kung ano lang yung bukal sa puso, itulong po natin. Makapangyarihan na po ngayon ang GCash, hindi ba? At narito ang GCash ni Julius. Hindi nga ba nung nanalo si BBM, may mga memes o mga jokes sa social media na kung totoo daw yung 31 million ay sige nga mag-send nga kayo ng 1 peso each. Di ba makakatulo o makakaipon nga naman siya ng 31 million. Mga kahugot, kung sa'yo manggaling ang kahit na isang tableta ng gamot na iinumin ni Julius, malaking bagay na yon. And gayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat mga kahugot na tutulong sa ating kahugot na si Julius. Alam ko, lahat kayo dito, as in lahat, malalambot ang puso nyo. Kasi kung matigas ang puso nyo, wala kayo dito. Never kayong makikinig ng kahit anong kwento dito sa alin man sa mga channels ko. Kasi mga kwento natin ay madamdamin, hindi ba? Kaya kung matigas ang puso mo, probably hindi mo maisip ang makinig dito. Hindi ba? So I believe lahat po kayo dito, lahat tayo ay may malambot na puso at gusto natin yung naaantig. I know naman, na kapag hindi kayo naantig sa kwento ay pangit para sa inyo. Kasi nga, kapag naantig ang puso, ibig sabihin, malambot ang puso, hindi ba? Kahit magkano lang kahugot ang isend ninyo o natin sa GCash ni Julius, malaking bagay na. At sa mga nasa abroad naman, ipapakita rin natin ang Facebook account ni Kahugot na Julius upang kayo na lang ang makipag-usap sa kanya kung paano po kayo makapaghahatid ng tulong sa kanya sa kahit anong paraan. Maliit man o malaki, tulong pa rin yan. At nakikita tayo ng ating may kapal na tumutulong tayo at syempre, kahit hindi tayo maghintay ng kapalit sa mga tulong natin, I'm sure ay mapapalitan ang ating kagandahang loob sa ating kapwa, hindi ba mga kahugot? And so, I do hope na makatulong tayo kahit papano, pero huwag niyo pong obligahin ang sarili niyo kung talagang wala. It's okay, mga kahugot, Yun lang gusto at kayang tumulong. And again, maraming salamat in advance. At sa'yo naman, Kahugot na Julius, nakakaantig ang kwento mo pero mas naaantig ako doon sa fighting spirit mo, sa hindi pagkawala ng tiwala mo o pag-asa. Just keep on praying, who knows, hindi ba? Yung 1% ay magkatotoo na ikaw ay makalakad pang muli. Who knows, hindi ba? And I think you are still blessed kasi nandyan ang pamilya mong mapagmahal at nagkaasawa ka pa. One thing na inaasam ng ibang walang kapansanan, walang problema sa physical na katawan, pero hindi nakakapag-asawa, and you are blessed for having a wife na kagaya ni Anne. That's why I think mahal na mahal ka nga ng ating Panginoon. And thank you so much, Julius, for sharing your story dito sa isa sa mga channel natin ng SIT Somewhere in Time. Don't worry sapagkat tutulungan ka namin sa abot namin ng aming makakaya in behalf din sa ating mga kahugot na gustong tumulong sa iyo. Again, thank you so much and God bless you more. At ngayon, sa mga hinihintay nyo mga shoutout kay Jubilin Alapitan of Tumawini, Isabela, ganun din kay, or shoutout sa asawa ko, sabi dito, nasa Davao, Kenyazo.
Parang walang first name Kinyaza from Rodelin Galot. Bawi ka na lang next time, Rodelin, ano? Parang nakaligtan yatang isali yung first name ng jowa mo. Basta si Mr. Kinyazo. Siguro ito'y isang militar. Mr. Kinyazo, Sergeant, o kaya Colonel, o kaya Major Kinyazo. Shoutout sa'yo mula sa iyong asawang si Rodelin Galot. Arlene Saban, Jolog Kalog Vlog, Moises de la Cruz, Nixon Egipto. Family Oliva, shoutout sa inyo mula kay Sally and Anthony Amin. Chantal Valdez of Rojas Isabela, shoutout din kay Hussein Lagwa. Ganun din, Rendo Sagid and Alvin Velasco, shoutout sa inyong dalawa. Arvin Gamayon, Lorna Basubas of Kawayan City, Isabela. Rachimar Rita Rita, Jeneline Mangulag, Branch Jason of South Korea. Sana tama yung pagbigkas ko dito sa Jason ba ito? Jeffrey Natok of Salvacion Saguday Quirino, Michael Domingo of Pegatron, Taoyuan, Taiwan. Pa-shoutout po sa asawa ko na si Mary Jane at mga anak ko sina EJ at Bryle from Elmer. Rona Malonda of Hong Kong, Marites Raimundo of Santiago City, Lin Lam of Hong Kong, Malilin family of Redondo Igig mula kay Stephanie Adam, Babylin Canopy of Solana, Cagayan. Pa-shoutout po Kuya Bono sa family ko dyan sa Pilipinas, family Balabo and family Gabatin, especially sa mga kagaya kong OFW dito sa Jubail, Saudi Arabia mula kay Sunflower God is Perfect. Pa-shoutout naman Kuya Abangers Kanayon listening here in Hong Kong mula kay Junlin Papio. Shoutout Kuya Bono sa family ko sa Cagayan Valley, family Saking and Danga mula kay Catherine Saking of Hong Kong. Nais mong mapasali sa ating shoutout sa susunod, huwag kalimutang banggitin o itapi ang salitang shoutout. At kung pasok ko sa first 20, matik kasali ka sa susunod na shoutout. Again, Julius, maraming salamat for sharing your story. God bless. At sa inyo din lahat makahugot na muling naglaan ng oras para sa ating programa. Maraming salamat sa inyo in advance din sa pagtulong sa kahugot nating si Julius. Hanggang sa muli, stay healthy kahugot, stay safe, take care, and God bless us all.